galing sa mga active military officers Tama. na nagpaliwanag kung bakit si Gibo Teodoro ay dapat matanggal na po sa kanyang kinalalagyan na makapangyarihang pwesto. And siya po ay nagiging problema talaga ng ating military. Siya ay gumagalaw na sikreto mula sa ibang mga security branches ng ating gobyerno. Gibo is operating on his own. Kasi po, I have always called Gibo baby bubot. Kasi wala pong pinakita po yan na achievement na sa sarili. Kasi bobo talaga. Nakita na po natin kapalpakan niya dito sa kanyang pagiging Department of Defense Secretary. Tama. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Itong kumakalat ngayon na liham galing sa mga active military officers. Tama. Na nagpaliwanag kung bakit si Gibo Teodoro ay dapat matanggal na po sa kanyang kinalalagyan na makapangyarihang pwesto, ay napakahalaga po nito. At ngayon ito ang nagbigay paliwanag kung bakit biglang pumihit si Bongbong Marcos mula sa kanyang malatuta na pagsunod-sunuran kay Amerikanong Raymond Powell at nagpakita naman ng kaunting independensya ngayon at binibigyan ulit ng emphasis ng diin ang de-escalation na isinagawa naman po ni Lucas Bersamin, Executive Secretary, at ngayon nakikita po natin na isinasagawa po rin operationalizing tulad ng sinabi ni Admiral Carlos, the DFA is operationalizing the de-escalation sa pamamagitan ng pag-convene po ng 9th Bilateral Consultative Mechanism. Pang-siyam na po ito na nabitin-bitin po pero tuloy ulit ang dialogue ng China at ng Pilipinas. At sana ito ay manatili at tumagal. Kasi itong si Bongbong Marcos baka ma-pressure na naman ng Amerikano. Kaya po dapat natin bantayan at ipagpatuloy po natin ang ating pressure sa pamahalaan kasama po ang mga active military and mga retired military officials sa pagpe-pressure po na mabalik po sa tamang direksyon ng ating foreign policy. Hindi gera kundi tulungan, dialogo, komunikasyon, at mabigyan po ang diplomacy. You're right, of course, Ka-Eric, and of course, mabalik po ang atensyon ng bayan at ng rehiyon at ng mundo sa ekonomiya, pagpapaunlad po ng kabuhayan po ng mga mamamayan at mga bayan po. Ayun. Back to you, Ka-Eric. Kamentong, napakaganda ng opening solidarity message mo sa Pilipinas nating mahal. As always, you are considered as a subject matter expert pagdating po sa hindi lang sa geopolitical interaction in the region natin, kundi pati na po sa pagtingin ng tama na at mabuting direksyon ng foreign relations at foreign policy direction ng pamahalaan. Nakakatulong po yung inyong mga pananaw na ito. And you are not, hindi po kayo natitinag. You are not disturbed doon sa mga troll operations na binabrand tayo, na mga tuta ng China, mga asong ulol ng mga komunistang China, incheck, because we know where our place of truth and our crusade of advocacy is going towards. Alam natin kung saan tayo at anong tindig natin, the way you appreciated right now. Dahil po doon pa po sa ating southern part of the country, Visayas at Mindanao po, nagsisimula na po yung pagtitipon, pag-oorganisa ng komperensya po laban sa gera. Itong Agosto, kalagitnaan ng Agosto ang target date po. Imbitado nga kayo, Ka-Eric, kaya natanong kita kung anong mga araw libre ka kasi araw-araw meron kang programa at palatuntunan, no? So baka ma-miss ka ng mga ating mga kabayan na mga Bisaya at mga taga Mindanao doon sa komperensya na yon. So itong darating na mga araw, mga linggo, tayo with Peter Tio Lavinia
ay naghahanda na po at kami ni Peter Tiulabinya ay tutungo sa Cebu itong kalagitnaan naman ng Hulyo para makipagpulong sa mga organizers natin sa Visayas and Mindanao. After Visaya, tayo ay siguro mga September, Oktubre, doon naman sa Cagayan de Oro kung saan merong base militar din ng EDCA, US EDCA. No? Nais ko ding pasalamatan yung iba't ibang mga isog, mga MAD groups all over the world, including the United States of America, na tumutulong din po dito sa ating kilusan laban sa gera. Ano? So, also, just this morning po, mula sa Hong Kong Maisog, ano? Yes. Ang ating kasama sa Asian Century po, Philippines, si Danny Long, ang ating pinakabata pong kasama po, na ating kinatuan po doon sa meeting sa Hong Kong ng Maisog, ay nag-ulat po sa atin na siya, based on our assignment to him, ay nakausap po niya si Attorney Harry Roque. At patuloy po, sabi ni Harry Roque na ngayon bibigyan niya ng dagdag na emphasis yung paghahanda para tayo magdala ng petisyon sa Korte Suprema para mabaliktad na po yung EDCA decision nung panahon ni illegal Supreme Court Justice Sereno na nag-aproba nung unconstitutional EDCA and Visiting Forces provision na ating dapat kailangan ibaliktad, no? Itutulan at ibaliktad to overturn para mapatanggal na po yung EDCA US military bases na dinagdag na naman po ni Bongbong Marcos dito sa loob ng ating teritoryo. Na ngayon hindi lang po bumibilang na 14, 15 batay sa ating narinig mula kay Senator Amy Marcos, ito ay umaabot ng 25 lugar na po sa loob ng Pilipinas. So, ito sabi nga ni Kado doon sa video, ay nagiging target po tayo hindi lang po ng China, kundi ng North Korea, Russia. And so, this is napakalaking peligro po sa bayan po natin. At sa totoo lang po, anong nadalang pakinabang sa kabuhayan po ng Pilipino itong mga base militar na to up to this time? Wala po. Wala. I would like to report to the people na yung hinihingi ng Department of Trade na itong nakaraang 5 taon na free trade agreement with the United States of America, ano? Free trade agreement para wala na pong taxes o taripa yung ating exports sa Estados Unidos, ay patuloy po na tinatanggihan ng Estados Unidos. Ngunit ito hindi po inuulat ng malalaking media. Tama. So yung maliit na hinihingi ng Pilipinas na kapalit po ng masamang pabor na binibigay ng Pilipinas na US military bases, pati yung free trade agreement ayaw ibigay ng Estados Unidos. Yung mga pangako daw ng investment na $25 billion, nasaan po? Ano? Wala po, zero. Ano? And so yan po panduloko sa bayan ng Pilipinas, and it's time that we end this, and natutuwa po tayo na tayo ay sinasamahan na po ng active military officers at retired military officers dito sa ating pagpipigil po nitong mga pagdagdag ng base militar, ang ating pagkatuta po sa Amerika dito sa mga issues na nagtutulak po ng away at gera sa rehiyon po natin. No? So, we are making progress. Yes, go ahead, Eric. Maganda yung tinura ninyo. Hindi lamang sa hanay ng grassroots and community organizations nagkakaroon ng snowball of support sa initiative to bring into accountability and responsibility ang Marcos Jr. government sa kanyang pagpihit papunta sa digma-digmaan at tapang-tapangan sa relasyon sa China na binubulid niya tayo, ang buong bansa at mamamayan, sa digmaang walang katuturan at hindi dapat maganap at kamatayan ang idudulot nito. Kung hindi, pati na po ang mga nasa middle class, namumulat na yung mga ilang sektor ng taong simbahan maliban sa Kingdom of Jesus Christ. And then you're mentioning right now that even ang kanyang kapatid ay nagbubulgar na. How dubious and scandalous and lack of transparency and oversight supervision ang presensya ng mini military base ng Amerika na ang ginamit nila mga kampo natin. Kampo militar ng Pilipinas, pero sa loob ay may base militar ang Amerika na tinatawag na EDCA. Walang transparency, hindi pwedeng i-inspect, hindi bukas sa publiko, at hindi sila
sincero na ilantad kung ito ba ay may mga deposito ng nuclear warheads at mga missile systems na ngayon ay nabubulgar mismo ni Senator Amy Marcos. How important is the role of military officers, sensible military officers sa military establishment at sa security sector to call out the role of DND Secretary Gibo Teodoro in a widely circulating na mga panawagan na siya ay nagiging political tool ng Amerika to bring the US policy through the DND department at ibubulid tayo sa maling patakaran ng panunulsol ng digmaan. How important is this development? Well, itong si Gibo Teodoro talaga pong nagpapagamit po sa Estados Unidos at kita po natin ang daming paglalabag po sa mga patakaran na matagal na pong established ng ating Department of Foreign Affairs, ng ating mga dating presidente pa po na One China policy. Yung kanyang mga pagsasalita po tungkol sa Taiwan at yung pakikialam sa Taiwan na walang lugar po para sa isang Defense Secretary ng Pilipinas na dapat po ay sumusunod sa parameters na set by our foreign policy, traditional foreign policy. Ano? Tama. Yun ay paglabag talaga sa ating mga foreign policy patakaran or rules, but they've allowed him to go away with it, get away with it. Now, this morning lang po, galing po sa isang instructor po ng PMA na nagsalita lang po, may komperensya kasi ang mga military po, itong araw na to, July 8, and nagsalita siya by Zoom, but he informed me after his discussions with the fellow military men and officers, na isa pa lang sikreto ni Gibo Teodoro sa likod po ng lahat ng maniobra niya na ito na naglilikha po ng gulo, si Gibo Teodoro ay may plano na kudeta pala. Dahil sa panggugulo na yan, inaasahan niya na magkakaroon ng kudeta. At sa laro after a coup d'etat, siya ay makapasok bilang junta head. So, napakarami pong question mark kay Gibo Teodoro, kaya po siguro ito ay nahalata na po. Liban po doon sa mga ginawa po ni Gibo Teodoro matapos po yung mga paggaganap po ng tungkulin ng mga responsableng military officers natin tulad ni Rear Admiral Alberto Carlos na nagsalita po siya na during the hearing sa Senado na siya, in his own words, operationalized the order of the President to ease tensions or de-escalate. Pero siya ang sinisante po ni Gibo Teodoro in favor of yung upstarts na inferior po, subordinate po ng Rear Admiral Carlos na si Tariela na 2 weeks after the flawless RORE mission, rotation and resupply mission, ay sinalungat yung ginawa ni Rear Admiral Carlos at sinustain ni Gibo Teodoro at yun po ay umabot naman doon sa June 27 incident kung saan nagkaroon ng sigalot or banggaan ng Chinese Coast Guard and ng Philippine Navy Special Operation Group. Na again, inipit po ng, naipit po naman si Rear Admiral Balilo at kinontra po naman ni Tariela si Rear Admiral Balilo. So, yan po, sinuportahan na naman ni Gibo Teodoro yung posisyon ni Tariela. So why is Gibo Teodoro doing this? And this is what has created dissension in the military that has led to this latest circulation of this position paper na panawagan po ng active military officers na palitan na yan si Gibo Teodoro dahil po ito ay nemesis and a menace to the armed forces of the Philippines. Okay, Kamintong, napakaganda ng tinura ninyo. Tumutugma po yung revelation na yan sa kawalang pagtitiwala din ni Senator Amy Marcos and among other some senators who are not yet coming in the open publicly but they are sympathetic to the expose of Senator Amy Marcos na pinayagan ni Gibo Teodoro at siya yata nagsulsul kay Pangulong Marcos Jr. na palawakin ng EDCA, no transparency inspection and no public disclosure kung anong laman ng mga EDCA na to sa loob ng kampo militar natin sapagkat direct supervision niya
bilang agency head, supervisor ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba ang kuha ko sa inyo that Gibo Teodoro has now become more of a conduit instrument of American interest to propose and promote yung war policy inside the Marcos government. Therefore, marami sa mga professional military officers ang hindi nagugustuhan ito sapagkat ibubulid niya sa kamatayan at pagkalugmok ang buong bansa by converting our country similar to a big military base of America without passing through the law or approval of the people. Tama po bang kuha ko sa punto de vista ng mga military officers na nakakausap ninyo? Eksaktamente yan, ka-Eric. And sabi nga doon sa statement nila na si Gibo Teodoro ay nagpapakita po ng incompetence sa kanyang ginagawang kaguluhan po dyan sa Department of Defense. And siya po ay nagiging problema talaga ng ating military. Siya ay gumagalaw na sikreto mula sa ibang mga security branches ng ating gobyerno. Tulad nitong June 27 Navy Special Operations Group action, hindi po niya pinaalam po sa ibang mga branches including the Task Force West Philippine Sea, the Westcom and the others. Kaya po nung nangyari po yun ay nataranta po ang ating security agencies and departments at hindi po walang makapagsalita ng 2-3 araw. Correct. So Gibo is operating on his own kasi po I have always called Gibo baby bubot. Kasi wala pong pinakita po yan na achievement na sa sariling buhay niya. Lahat po ng meron siya, pati yung posisyon niya, pangalan niya, ay minana po yan. Walang dinanas po yan na mga paggasubok, mga paghamon, walang dinaan po yan na pagkaunting paghihirap, laki sa layo yan po. Akala niya laruan lang po yung posisyon ng Department of Secretary of Defense. Tama. Na gustong-gusto na naman ng Amerikano kasi bobo talaga. Nakita na po natin kapalpakan niya dito sa kanyang pagiging Department of Defense Secretary. Tama. Very